Ama, aming Diyos, narito na po kaming mga anak mo, mga pinili mo para mag-alay ng marapat na pananambahan sa iyo. Sabik na sabik kami sa iyo, Ama. Pagkatalam namin sa ganito naming pagsamba, naglalaan ka po ng natatanging biyaya sa bawat isa. Alang-alang po sa ipagpapatuloy namin sa maalab na mga paglilingkod sa iyo. Salamat po, damang-dama namin, ikaw ang nag-iingat sa iyong mga anak. Nagdaraan po kami sa matinding pagsubok, mga kabagabaga. Gayon pa man, o Ama, inalalayan mo yung mga anak. Ginabayan mo po ang bawat isa sa amin. Kaya naman nakapamalagi kami sa aming banal na paglilingkod sa iyo. At ngayon, narito, taglay pa namin ang pahirambong buhay at lakas para ikay aming sambahin, purihin namin at walhalsin ka sa iyong pangalan. Ama, maging dapat kami sa iyong banal na harapan. Ano man po ang nakita mong pagkukulang namin, ano man po ang naging kasalanan namin sa iyo, patawarin mo na kaming iyong mga anak. Linisin mo po ang aming mga puso't kaluluwa. Minsan mo pang basbasan ang bawat isa sa amin para maging dapat kami sa napakabanal mo pong harapan. Alam mo po ang aming layunin sa ganito naming pagtitipon. Dito, O Ama, hihibik ang iyong mga anak. Alam mo ang aming kalalagayan. Pagal na po ang aming mga kaluluwa. Hinahanap po namin ang kapayapaan sapagkat nakikita po namin ang aming kapaligiran. Hindi na halos alam ang gagawin. Nababagabag din kami ng iyong mga anak. Ama naming Diyos, narito ngayon ang iyong iglesia. Alam mo po ang aming mga dalangin. May mga anak kang hirap na hirap, hindi na halos alam ang gagawin. May mga anak kang matitindi yung mga suliranin. Hindi alam kung paano dudugtungan ang buhay. Gayon din po may mga anak kang may mga karamdaman. Ikaw lamang po ang tangi naming pag-asa. At sa ganito naming mga pagsamba, alam namin, napakalapit po sa iyong mga anak. Pakikinggan mo ang aming mga samot daig at papayagan mo pang makapagpatuloy kami sa aming paglalakbay. Tumahak sa iyong mga salita hanggang sapitin namin ang bayang banal na inilalaan mo sa tapat mo pong mga hinir. Alam namin kaya dumating ang pagsubok na ito. Nililiglig mo ang iyong bayan para nang sagay makita na nila ang iyong katotohanan at makasama na namin ang tunay na bilang ng iyong mga anak na makakasama namin sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Alam namin pagka sumapit ang araw na yon, isusugo mo na ang Panginoong Jesucristo para kaunin na kami at dalhin na kami sa bayan. Pangako mo sa iyong mga hinira. Kaya ngayon natitipon muli kami, O Ama, para pakinggan ang iyong mga salita sapagkat ito ang gabay ng bawat isa sa amin para maging dapat kami sa aming mga paglalakbay. Idinadalangin namin ang lingkod mo na siyang kakasangkapanin mo. Punuin mo ng kaalaman, ng kapangyarihan para maliwanag na may saysay sa amin ng iyong mga salita, umakay sa amin tungo sa kasakdalan ng mga paglilingkod sa iyo. Panginoong Yesus, ikaw ang kapiling namin sa ganito naming pagtitipon. Huwag mong lilimutin ang iyong mga lingkod. Ibasbas mo ang katangiang kailangan para mamalagi kaming tapat sa iyo at sa Ama hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Ipamagitan mo kami sa Ama para sa pamamagitan mo matanggap namin ang mga biyayang inilalaan niya. Ama, bumabalik na kami sa iyo. Kapilang ka po namin sa buong panahon ng aming pagsamba. Palalakasin mo ang bawat isa sa iyong mga anak. Papayapain mo po ang aming mga kalooban. Ang lahat ay buong galang naming hinihiling sa iyo sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Dakila po naming tagapagligtas. Amen. Mga magulang at mga kapatid,
Ngayon ay panahon na kung saan ay dapat lalong magbulay-bulay ang bawat isa. Magkaroon ng tinatawag na self-assessment, suriin ang lakad at pamumuhay, at lalong magpakatatag sa lahat ng mga batas at patakaran ng Diyos na itinuturo mula pa sa panahon ng sugo. Lalong magtiwala sa banal na magagawa ng Panginoon Diyos at lalong magpakatibay sa pananampalataya at sa pag-asang tinamo bunga ng pagsusugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Hindi ito panahon ng intriga o pamumulitika o mga irresponsableng mga pagsasalita ng mga bagay o pagpo-post sa social media na sa halip na makatulong at makapagbigay lakas, makapagbigay ng katatagan sa mga tao ng Diyos, ay maging sanhi pa ito ng panghihina, inis, galit at kawalan ng pag-asa. Ito ay lalong dapat na maging panahon na ang lahat ay lalong mangunyapi sa magagawa ng ating Panginoon Diyos. Bakit ngayon higit sa lahat ng panahon ay kailangan nating mapatibay ang ating pananampalataya, lalong mangunyapi sa magagawa ng Diyos, lalong magpakatatag sa pag-asa, at lalong maging malapit sa Diyos sa paraang tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat kapansin-pansin na napakatindi ng kalamidad o epidemyang nagaganap ngayon sa buong daigdig. Hindi ito pangkaraniwan. At huwag ipagkamali ng sinuman na ito ay isang health o pangkalusugang issue lamang. Manapa, ito ay isang maraming issue o maraming implikasyon. Sabi nga sa wikang Ingles, as if the whole world stood still because of this pandemic. Huwag sanang malimutan ng lahat na tangi sa nakakahawang sakit na mabilis na kumakalat at lumalaganap, ito ay nakamamatay din. At ito ay mayroong iba't ibang uri ng implications. Halimbawa sa ekonomiya, ito'y nagdudulot ng kahirapan hindi lamang sa mga pangkaraniwang tao, maging sa mga gobyerno na umiiral ngayon, sapagkat halos tumigil ang komersyo at iba't ibang kalakaran ng pamumuhay. Ito ay meron ding implikasyon sa seguridad, implikasyon sa social unrest, sapagkat kapag ka ang tao ay nagugutom na, wala nang makain, at halos hindi alam kung saan kukunin ang kanyang pangunahing pangangailangan, at dinapuan pa siya ng takot bunga ng lumalaganap na karamdaman, ay maaaring makapag-isip ng tao ng kung ano-anong bagay na maaaring kuminsala sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa. Ito ay may implikasyon din sa kalayaan, sapagkat gaya ng alam ng lahat, lalo na sa mga lugar na may total lockdown, ay limitadong-limitado ang dalaw ng tao. Hindi siya man lang halos makalabas ng kanyang tahanan. At kung lalabas siya upang bumili o kumuha ng kanyang pangunahing pangangailangan, napakaraming hinahanap ng mga clearances, ng mga kinauukulan, upang matiyak na talagang necessity yung paglabas niya ng kanyang tahanan. O hindi ba't ito ay isang anyo rin ng pagkakaroon ng limitasyon ng kalayaan ng tao? Kaya maraming kaisipan ang bumangon. Lalo pa nga ang mga nagkaroon ng karamdaman
ay hindi lamang sa panig ng mga taong taga-sanlibutan. May mga hinirang ang Diyos na dinapuan din ng karamdaman at gaya ng lahat, hindi katulad ng mga taong taga-sanlibutan din ang naapektuhan ng kanilang pamumuhay. Naapektuhan din maging ang mga hinirang ng Diyos. Kaya ano ang pinakamabuting magagawa ng mga tao ng Diyos? Una, magtiwala sa Panginoon Diyos. Lubos at matatag. Ikalawa, lubos na sumunod sa lahat ng patakaran ng Diyos. Ikatlo, ang mga bagay-bagay na nangyayari, ang pinakamabuti isang gunit sa Panginoon Diyos. Yayamang siya lamang ang makapagtuturo ng tunay na dahilan ng lahat ng ito. Bakit ba pinapangyayari ng Diyos ang mga hindi pangkaraniwang bagay sa buhay ng mga tao sa sanglibutang ito, maging sa buhay ng kanyang mga hinirang? Ganito po ang nakasulat sa Ezekiel 7:5 hanggang 9. Ito ang sinasabi ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Sunod-sunod na kalamidad ay dumarating. Ang wakas ay dumarating. Ang wakas ay dumarating. Yon ay bumabangon laban sa inyo. Yun ay dumarating. Ang kapahamakan ay dumarating sa inyo, mga naninirahan sa lupain. Ang panahon ay dumarating, ang araw ay malapit na. Magkakaroon ng kaguluhan. Hindi magkakaroon ng kagalakan sa mga bundok. Sa madaling panahon ay ibubuhos ko ang aking galit sa inyo at pakakawalan ang aking galit sa inyo. Uhukuman ko kayo sa lahat sa pamumuhay na inyong ipinamuhay at parurusahan ko kayo sa lahat ng kasuklam-suklam na mga bagay na inyong ginawa. Hindi ako maaawa o magsisisi. Maghihiganti ako sa inyo dahil sa pamumuhay na inyong ipinamuhay at sa kasuklam-suklam na mga bagay na ginagawa pa rin ninyo. Sa gayoy, malalaman ninyo na ako ang Panginoon at ako ang sumalakay sa inyo. Bakit pinapangyayari ng Diyos ang hindi pangkaraniwang bagay sa buhay ng mga tao sa sanglibutan? Sabi ng Diyos, sunod-sunod na kalamidad ay dumarating. Ang kapahamakan ay dumarating sa inyo. Magkakaroon ng kaguluhan. Bakit ipinahintulot ng Diyos na dumating sa tao ng sanglibutan ang sunod-sunod na kalamidad na ito? Kapahamakan, kaguluhan, mga karamdaman at iba pa. Ang sabi pa ng Diyos, ibubuhos ko ang aking galit sa inyo. Bakit gano'n na lamang ang galit ng Diyos sa mga tao sa daigdig? Dahil anya niya sa mga kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa ng tao. Kaya darating talaga yung ganitong mga epidemya. Sapagkat yan, bunga ng galit ng Diyos sa sanlibutan. Bakit po ba nagalit ang Diyos sa sanlibutan? Wala ba man lang nakapag-isip na gumawa ng tama? Ganito po ang sinasabi naman sa Ezekiel 7:20. Tiyak na walang sino man ang napakatwid sa daigdig na anupat lagi ng ginagawa kung ano ang mabuti at hindi kailanman kakasala. Bakit po ipinahintulot ng Diyos na dumating ang ganyang sakuna sa sanlibutan? Sapagkat ang sabi ng Diyos sa mga taong taga-sanlibutan, wala anyang nagpakatuwid sa daigdig. Wala anyang nagtanong naman lang o gumawa man lang ng mabuti at hindi kailanman nagkasala. Yun ang puna ng Diyos sa mga taong taga-sanlibutan. Bakit sinabi ng Diyos na wala ni isa mang taong matuwid? Ganito naman po ang nakasulat sa Roma
10 hanggang 18 at 23, ganito ang sinasabi sa banal na kasulatan. Gaya ng sinasabi ng mga kasulatan, walang sino man na matuwid, walang sino man na marunong o sumasamba sa Diyos. Lahat ay tumalikod sa Diyos. Silang lahat ay nagkamali, walang gumagawa ng matuwid, wala ni isa. Ang kanilang mga salita ay puno ng nakamamatay na pandaraya. Napakatitinding kasinungalingan ang lumalabas mula sa kanilang mga dila at mapanganib na mga pagbabanta tulad ng laso ng ahas mula sa kanilang mga labi. Ang kanilang pananalita ay puno ng mapapait na mga pagsumpa. Sila ay matuling manakit at pumatay. Sila ay nag-iiwan ng pagkasira at pagkawasak saan man sila pumagpunta. Hindi nila nalalaman o nalaman ang daan ng kapayapaan, ni natutuhan man ang pagpipitagan sa Diyos. Ang lahat ay nagkasala at malayo sa nakapagliligtas na pakikisama ng Diyos. Bakit sinabi ng Diyos na hindi walang isang taong matuwid sa taong taga-sanlibutan? Ayon sa banal na kasulatan, lahat ay nagkakamali. Walang sino mang matuwid at marunong na sumamba sa Diyos. Yan ang larawan ng sanlibutan. Kaya ano sinasabi ng Biblia sa mga taong nag-aangkin na wala naman silang ginagawang masama? Ganito po ang sinasabi naman sa unang Juan 1:8. Kung sinasabi natin na wala tayong kasalanan, dinadaya o niloloko lamang natin ang ating sarili at tumatangging tanggapin ang katotohanan. Ano sinasabi ng Diyos sa mga taong nag-aangkin na wala silang ginagawang masama? Ang sabi sa banal na kasulatan, ang sarili ang dinadaya o niloloko ng sino mang mag-angkin na wala siyang kasalanan. Ano ang lalong mabigat na ibubunga ng kasalanan? Ganito naman po ang nakasulat sa unang Samuel 12:15. Subalit hindi kayo dapat sumuway sa kanya. Hindi kayo dapat tumanggi sa kanyang mga utos. Kung gagawin ninyo ito, parurusahan kayo ng kanyang makapangyarihang kamay. Gayon ang nangyari sa mga kababayan ninyong nabuhay ng una sa inyo. Ano tinitiyak ng Biblia na mangyayari sa mga taong taga-sanlibutan sapagkat sinuway at tumanggi silang sumunod sa utos ng Diyos? Ang sabi ng banal na kasulatan, parurusahan sila. Ito ang kalagayan ng sanglibutan ngayon. Kaya gaya ng binanggit kanina, hindi kataka-taka na maglabas o ipahintulot ng Diyos ang ganitong napakatinding epidemya na mangyari sa mundong ito. Ito ay naglalarawan lang ng lalong kapahamakan pagdating ng araw ng paghuhukom na kung saan parurusahan ang mga taong hindi maliligtas. Kaya ano kailangan sa tao upang maligtas siya mula sa matinding galit ng Diyos? Ano dapat nang gawin? Ano dapat gawin ng taong taga-sanlibutan? Ganito nakasulat sa Roma 5:8 hanggang 9. Subalit ipinakikita ng Diyos at maliwanag na pinatutunayan ang kanyang sariling pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng katotohanan na samantalang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo, ang Mesiyas, ang pinahiran, ay namatay para sa atin. Kaya nga, yayamang tayo ay inaring ganap na pinawalang sala, ginawang matuwid at dinala sa wastong kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ano pa kaya katiyak na ililigtas na tayo sa galit at puot ng Diyos? Anong kailangan pong gawin?
ng mga taong taga-sanlibutan, kailangan ariin silang ganap. Kailangan mapahanay sila sa mga napawalang sala. Paano ito matatamo? Ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo. Maring sabihin ng iba, ay hindi ba sapat na sumampalataya na lamang kay Kristo at kilalanin siya bilang tagapagligtas? Hindi ba sapat na maglingkod na lang? Freelance, sabi nga nung iba. Freelance na maglingkod sa Panginoon Diyos. Magagawa naman yun eh. Oo, magagawa. Kaya lang, huwag sanang malimutan ng lahat, may batas. May patakaran ng Diyos na yun ang dapat masunod. Ano po ba yung batas at patakaran ng Diyos para ang tao mapatawad sa kasalanan, maging dapat sa Diyos, maligtas at maging hinirang ng Diyos? Ganito nakasulat naman sa Hebreo 9:14 at 22. Gaano pa kaya kung gayon ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dumi sa Diyos, ay makapaglilinis ng ating mga budhi mula sa mga gawang maghahatid sa kamatayan upang tayo ay makapaglingkod sa buhay na Diyos. Ang totoo, hinihingi ng kautusan na halos lahat ng bagay ay linisin sa pamamagitan ng dugo at kung walang pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Paano mapapatawad ang tao sa kasalanan? Malilinis, aariing ganap, maliligtas at magiging hinirang ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, hinihingi ng kautusan na halos lahat ng bagay ay linisin sa pamamagitan ng dugo. At kung walang pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Sa makatwid, iisa yung paraan para ang tao mapatawad sa kasalanan, maging dapat sa harap ng Diyos, maligtas, maging hinirang ng Diyos. Ano po yun? Kailangang masakop siya ng pagtubos ng dugo ni Kristo. Alin ba yung tinubos? Ito sa marami ng pag-aaral, alam niyo ng lahat ito. Sa Gawa 20:28, sa Bibliang isinali ni Langsa. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan, narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Alin po yung pinubos o binili ng dugo ni Kristo? Ang Iglesia ni Kristo. Kaya ano ang dapat gawin ng tao na taga-sanlibutan para maligtas? Maging hinirang, mapabilang siya sa mga magtatamasa ng pagtulong ng Diyos. Ganito nakasulat naman po sa 1:17 at 9 sa Bibliang Revised English Bible. Kaya muling nagsalita si Jesus, buong katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang taong pumasok sa loob ng kawan, sa pamamagitan ko, ay maliligtas. Ano po dapat gawin ng tao? Kinakailangang mapabilang siya sa kawan. Pumasok siya sa kawan, pumasok siya sa Iglesia ni Kristo. Kaya ang kabilang sa Iglesia ni Kristo, bahagi ng katawan ni Kristo. Hinirang ng Diyos, maliligtas, may pangako ang Diyos. Yan ang kapalaran ng mga Iglesia ni Kristo. Kaya kapag sinasabi, lalo na't kapag ginagawa ng sino man, na wala na sila sa Iglesia ni Kristo, hindi daw sila kabilang sa Iglesia ni Kristong ito na pinangunahan ng sugo, para nilang sinabi, hindi sila kabilang sa mga hinirang ng Diyos na maliligtas. Napakasamang implication nun. Tandaan natin, ang mga hinirang, Iglesia ni Kristo. Hindi tayo nagbabago ng standard.
ang tinuro ng sugo, yun ang pamalagi ang tinitindigan ng bawat isang tunay na lingkod ng Diyos. Maaaring sabihin po ng iba, ako naman naglingkod nga din, freelance nga, freelance. Naglingkod naman din ako, ginamit ko pa nga ang pangalan ng Panginoong Kristo din bakit? Sasabihin, hindi ako karapat-dapat sa kaligtasan. Mabuti po, basahin natin ang sagot ng Panginoong Kristo sa Mateo 7:21 hanggang 23. Hindi lahat, ulit ko yun, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi siya na gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, Panginoon, Panginoon, hindi ba nanghula kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at gumawa ng maraming makapangyarihang gawa sa iyong pangalan? At kung gayon ay sasabihin ko sa kanila ng lantaran sa madla, kailanman hindi ko kayo nakilala, lumayo kayo sa akin, kayo na gumagawa ng masama, ipinagwawalang bahala ang aking mga utos. Ano po ang sagot ng Panginoong Kristo? Mga sinasabing freelance, naglingkod naman kami, kahit hindi kami iglesia, kahit kabilang kami sa ibang reliyon. O hindi po kami ang sumagot. Ang sumagot, ang Panginoong Kristo, na ang sabi, hindi lahat ng tumatawag, kundi yaon anyang gumagawa ng kalooban ng aking Ama. Yung kalooban ng Ama, sa Epeso, ang sabi, matipon sa iisang pangulo ang lahat ng tao. O alin yung pagtitipon na yon? Sa isang katawan na ang pangulo ay si Kristo. Alin yung katawan? Yun ang iglesia. Kaya, napakapalad. Napakapalad ng mga iglesia ni Kristo. Nakapakapalad nating mga hinirang sapagkat tayo ang maliligtas pagdating ng araw ng paghuhukom. Ngayon, maaaring sabihin po ng iba, at ito napakalaking palaisipan sa ilan. Di ba iglesia ni Kristo na nga hinirang na nga po bakit po nagkaroon pa rin sila ng karamdaman? Nadamay pa rin po sa mga lumalaganap na epidemya halimbawa. Kung totoo po na maliligtas at hinirang ng Diyos ang iglesia ni Kristo, bakit may nakararanas din po ng trahedya sa buhay o mga pagsubok? Ganito ang sinasabi sa Job 1:13 hanggang 20. Biblia natin mabuti. Di kalaunan, samantalang ang mga anak ni Job ay nagkakaroon ng isa sa kanilang mga salo-salo sa tahanan ng pinakamatandang anak na lalaki, isang mensahero ang dumating kay Job at nagsabi, ang mga baka ay nag-aararo at ang mga asno ay nanginginain ng damo sa bukid na malapit sa amin nang lumusob ang mga sabiyo. Ninakaw nila ang mga hayop at pinatay ang mga manggagawa sa bukid. Ako lamang ang nakatakas na buhay upang magsabi sa inyo kung ano ang nangyari. Samantalang siya ay nagsasalita pa, isa pang mensahero ang dumating at nagsabi, ang malalakas na paggidlat ay tumama sa mga tupa at mga pastol at tinusta sila. Sunog na sunog. Ako lamang ang nakatakas na buhay upang magsabi sa inyo kung ano ang nangyari. Samantalang siya ay nagsasalita pa, isa pang mensahero ang dumating at nagsabi, ang mga Kaldeyo na dumating mula sa 3 direksyon ay sumalakay sa mga kamelyo at pinagpapapatay. Minasakir ang mga kutsero ng kamelyo. Ako lamang ang nakatakas sa buhay upang sa iyo kung ano magsabi sa iyo kung ano
ano ang nangyari. Samantalang siya ay nagsasalita pa, isa pang mensaherong dumating at sabi, ang iyong mga anak ay nagkakaroon ng isang salo-salo sa tahanan ng pinakamatanda nilang kapatid na lalaki, ng isang buhawi o ipo-ipo ang nanalasa mula sa disyerto at humampas sa bahay. Nabagsakan nito ang mga kabataan at sila ay namatay. Ako lamang ang nakatakas na buhay upang magsabi sa iyo kung ano ang nangyari. Tumayo si Job, hinapak ang kanyang balabal, inahit ang kanyang ulo, pagkatapos ay nagpatira pa at sumamba. Itong talata o mga talatang binasa, panahon pa ng sugo, panahon pa ng nabubuhay ang kapatid na Eranio Manalo, narinig na natin ang talatang. Tumutukoy ito sa isang matwid na lingkod ng Diyos. Matwid sapagkat pinapagindapan ng Diyos. Si Job. Ano ang naranasan ni Job? Mas matindi pa sa COVID-19. Mas matindi pa. Kulang ang panahon siguro. Kung iisa-isahin pa natin at baka tayo maba. Pero narinig niyo ang katakot-takot na trahedya na inabot ni Job. Mula sa kanyang kabuhayan, ito yung economic implications. Nawala lahat. Nagkaroon siya ng matinding karamdaman. Ito yung health implications. Bukol na mula sa bumbunan hanggang sa talampakan. Nagkaroon ng panganib sa kanyang seguridad. Katunayan, pati mga anak na o kanyang mga tinatangkilik, nilusob na mga kaldeyo. So may security implications. At katulad ng alam natin, yung emotional distress, napakatindi. Bakit? 10 anak ang sabay-sabay na namatay. Ang tanong, dahil ba sa nangyaring ito kay Job, matwid ba na hatulan siya at sabihin, kaya nangyari sa kanya ito ay dahil ito ay sumpa sa kanya? Hindi, mali. Bakit po? Sapagkat ang Diyos mismo may sabi. At ipinagmamalaki pa ng Diyos sa dyablo. Ang sabi ng Diyos sa dyablo, napansin mo ba niya, ang lingkod kong si Job, walang gaya niya, matwid siya. Yun ang sabi ng Diyos sa unahan ng talata sa aklat ng Job. Sa makatwid, si Job, pero dumanas ng ganitong trahedya. Tama ba naman sa pantanong na matuwa ang sino man sa sinapit ni Job? At kung halimbawa may social media na sa panahon ni Job, may FB na, ang gawin ng mga tao nun ay pagtestahan sa social media yung trahedyang nangyari kay Job. Tama ba yun? Hindi po. Ang natuwa sa sinapit ni Job, hindi ang Diyos. At hindi mga tunay na tao ng Diyos ang natutuwa. Hindi yung mga ka-espiritu ng Diyos ang natutuwa. Sino natutuwa? Pag may trahedya sa mga tao ng Diyos, ang dyablo. Ang totoo, siya promotor nito eh. Bakit nga po ipinahintulot ng Diyos ang mga bagay na ito na mangyari kay Job? Pagsubok yan sa mga tao ng Diyos. Kaya sa panahon ito, bawal at masama ang judgmental. Masama yun. Kung yung mga taong taga-sanlibutan, inabot ng trahedya, hindi natutuwa ang tao. Hindi lalo namang hindi tayo matutuwa pagka ang inabot ng trahedya ay ang mga hinirang ng Panginoon Diyos o kapatid natin sa inyo. Huwag. Kaya dapat, sabi nga namin kanina, ito yung panahong nagsusuri. Yung ginagawa mo, tama. Yung bang ginagawa mo, ito ba yung patakaran ng Diyos? Sang-ayon ba po sa sinasabi ng Diyos?
Dapat ngayon, ang lalong makita, pagmamahal, pagtitiwala sa magagawa ng Diyos, pagpapalakas sa bawat isa. Yun ang dapat makita. Hindi kapag kami nangyaring trahedya sa sino man, lalo na sa pagkakapatid sa iglesia. Parang natutuwa tayo. Mali. Hindi yan ang espiritu ng Panginoon Diyos. Ngayon, maaaring bumangon sa isipan ng ilan. Bakit nga po nangyayari yan? Kahit sa mga hinirang, tulad ni Job. Ganito sagot, sa Isaias 30:20, ganito nakasulat. Bagamat binibigyan kayo ng Panginoon ng kasaunaan bilang pagkain at ng kalungkutan bilang inumin, siya ay sa inyo pa rin upang turuan kayo. Bakit po nangyayari minsan sa mga hinirang ang mga ganitong pagsubok? Bahagi pa rin yan ng pagtuturo ng Diyos. Bahagi. Ano yung pangunahing gusto ng Diyos na matutunan ng kanyang mga hinirang? Ganito po ang nakasulat naman sa 2 Korinto 1:8-10. Ayaw namin na kayo ay walang kabatiran, mga kaibigan, tungkol sa kung gaano kahirap noong ang lahat ng ito'y dumating sa amin sa lalawigan ng Asya. Yun ay napakatindi. Ano pat hindi namin iniisip na makakaya namin. Pakiramdam namin ay hinatulan na kami ng kamatayan. Natapos na ang lahat para sa amin. Subalit sa pangyayari, yun pa ang pinakamabuting bagay na nangyari. Sa halip na magtiwala kami sa aming sarili, naming lakas o pag-iisip na makatakas dito, napilitan kaming lubusang magtiwala sa Diyos. Hindi maling isipin, yayamang siya ang Diyos na bumubuhay ng patay. At ginagawa niya yon, iniligtas niya kami mula sa tiyak na kamatayan at gagawin niyang muli yon. Ililigtas tayo. Ilang beses man nating kailangan ang pagliligtas. Ano ang pangunahing dapat matutunan ng mga hinirang ng Diyos sakali na padaanin sa mga pagsubok, mabibigat at trahedya, o katulad ng pangyayari ngayon na isang napakalawak na epidemya ang lumalaganap sa daigdig. Ang sabi ng mga apostol, sa halip na magtiwala kami sa sarili naming lakas o pag-iisip na makatakas dito, napilitan kaming lubusang magtiwala sa Diyos. Yun ang dapat nasa puso, nasa isipan, at natutuhan ng lahat ng mga hinirang ng Diyos. Lubusang magtiwala sa Panginoon Diyos. Hindi yung sarili. Hindi yung sarili. Ang totoo, pag pinag-aralan mabuti, yung paniniwala niya sa sarili, yung masyadong ang pinakikinggan niya, yung sarili niyang rason, yun ang nagbunga ng napakaraming komplikasyon sa labanang ito. Opo, sa totoo lang, mga irresponsableng pagpopost ng kung ano-anong bagay sa Facebook. Ano ibinunga nun? Sa panig halimbawa, sa pamilya ng kapatid na Iranian Manalo, it widens the gap doon sa magkakapatid. Sa halip na magkaroon sana ng tsansa na magkasundo yung magkakapatid, it widens the gap dahil sa mga irresponsable na pangungusap ng iba. Mali. Hindi lamang yun. Napakaraming bagay. Lagi ang mga bitaw ng salita sa halip na makaakit sa iba pang kapatid sa iglesia na mabuksan ng isipan,
na lalong tumingin sa lalong matatag na pag-asa at pananampalataya. Sa halip na absorb, repel ang ginagawa ng iba. Hindi dapat ganun. Isipin nyo yung halimbawa, i-post mo sa social media. Anyang mga iglesia, yung anyang mga iglesia ni ganito, hindi mo naiintindihan yun eh. Iisa yung tunay na iglesia. Kabilang tayo dun. Naintindihan. Sa halip na pagmamahalan, pag-iibigan, hindi eh. Kaitan ang sinasabi. Pag kami napinsala, sa halip na ang sabihin, ay kawawa naman yung kapatid. Kawawa naman ang mga naulila niya. Eh, sasalita ng kung ano-anong bagay na masasama. Hindi yun ang ugali ng tunay na Kristiyano. Hindi yun ang nakita natin sa kapatid Eranio Manalo. Hindi yun ang nakita natin sa sugo ng Diyos mga huling araw na ito. Hindi yun ang nakita natin sa tunay na ministro. Hindi. Ang gusto ng kapatid na Eranio Manalo mula't mula ang maghari sa bayan ng Diyos ay pag-iibigan, pagmamahalan, pagkatatag ng pananampalataya, at katiyakan sa kanila. Ito sana ang matutunan ng lahat. Ito ang matutunan ng lahat. Kaya hindi katakatak may epidemya. Hindi katakatak kayo. Hindi katakatak may mabigat na pagsubok. Pero ang katakataka ay pagkamali yung engagement o mali yung pagtrato sa mga pagsubok. May dumating na pagsubok, ang ginawa niya, naglayaw siya, nag-inom siya, nagsugal siya. May dumating na pagsubok, ang ginawa niya ay kung ano-ano yung nilash out niya, yung mga saloobin niya, yung mga irresponsable naman. Mali. May dumating na pagsubok, ito ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Job. Ang sinabi, Job, patuloy na sumamba sa Diyos. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, nung dumating yung mga kalagayang napakahirap sa kanila, napilitan silang lalong magtiwala sa magagawa ng Diyos. Yan ang tunay na Kristiyano. Ganyan sana ang lahat. Masakit kapag may sino man na napipinsala. Ang totoo kahit taga-sanlibutan pa yan. Kapag nakikita natin yung mga tinatawag na social illnesses sa lipunan, nakita mo yung tao, kahit pa hindi natin kapananampalataya, namamalimot sa daan, wala halos makain, natutulog sa kalye, nakikita mong alipin ng kahirapan, nahuhulog sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot dahil sa iba't ibang problema niya na naranasan, tapos nagkaroon ng karamdaman, humihingi ng pangunahing kailangan niya sa mga umiiral na pamahalaan pero hindi magawa o ano-anong hinihingi sa kanyang requirements. Hindi halos makatayo yung tao sa mabigat na kalagayan at sitwasyon niya. Kung yan ay taga-sanlibutan, nakitang ganyan ang kalagayan, hindi natutuwa ang mga hinira. Hindi lalo naman kung ang naging ganyan ng kalagayan ay kabilang sa bayan ng Diyos. Lalong mahirap tanggapin at masakit sa kalooban kung ang mga nagkaroon ng mabigat na karamdaman ay mga taong napakaraming puhunan sa bayan ng Diyos. Mga taong panahon pa ng sugo, panahon pa ng kapatid na Eranio Manalo, ay talagang napakarami ng puhunan sa ginagawang paglilingkod sa Diyos. Kaya hindi dapat ikatuwa. Wala pa, tuloy na maghari ang pag-iibigan, mamahalan, at taos sa puso na makidalamhati sa mga kapatid nating inabot ng trahedya,
ng karamdaman. Kaya ano ang pinagpauna ng Panginoong Kristo? Natiyak na masasagupa ng mga hinirang sa mundong ito. At ano dapat gawin ng bawat isa? Ganito nakasulat sa Juan 16:23. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang sa akin ay magkaroon kayo ng ganap na kapayapaan at matibay na pananalig. Sa sanlibutan ay mayroon kayong malaking paghihirap at mga pagsubok at pagkabalisa at kabiguan. Subalit kayo ay magalak, magpakatapang, manalig, magpakatotoo, lakasan ng loob. Dahil sa akin ang nadaig ang sanglibutan. Akin ang inalisan ito ng kapangyarihan na makapaminsala at akin ang nilupig ito para sa inyo. Ano pinagpauna ng Panginoong Kristo? Ang sabi ng Panginoong Kristo, sa sanlibutan, meron kayong malaking paghihirap, mga pagsubok, pagkabalisa, at kabiguan. Kaya given, nandyan talaga po yan. Pero ang kagandahan sa mga hinirang ng Diyos, hindi lang ang sinabi ng Panginoong Kristo ay yung pagsubok, pagkabalisa, at pagkabiguan. Hindi lang yun eh. Sinabi niya rin kung ano dapat gawin. Ano dapat gawin? Ang sabi niya, subalit kayo ay magalak, magpakatapang, manalig, magpakatotoo, lakasan ng loob. Sinabi niya kung ano gagawin. At sinabi rin ng Panginoong Kristo yung resulta kapag sa kabila ng kahirapan, ng pagsubok, pagkabalisa at kabiguan ay mananatiling matapang, nananalig at nagpapakatotoo at nilalakasan ang loob ng mga hinirang. Sinabi rin ang resulta. Anong resulta? Ang sabi ng Panginoong Kristo, akin ang nadaig ang sanglibutan, akin ang inalisan ito ng kapangyarihan na makapaminsala at akin ang nalupig ito para sa inyo. Kaya gaano man katindi ang epidemyang yan, gaano man katindi ang pagsubok, gaano man katindi ang kahirapan, talo yan, talo sa mga hinirang ng Diyos. Mamalagi lang ang pananalig, mamalagi lang ang pananampalataya, mamalagi lang ang lubos na pagsunod sa mga kalooban. Kaya sana kahabagan ng Panginoon Diyos na ang katangiang ito taglay ng lahat ng anak niya sa mga huling araw na ito. Sana kahabagan ng Diyos na ang dumadaan na salot at epidemya sa sanlibutan, maligtas ang mga hinirang ng Diyos. Wala na sanang magkasakit. At kung merong dinapuan ng karamdaman, sana pagalingin ng Panginoon Diyos. Sana maging mapayapa ang loob ng lahat. Sana hindi na mahirapan ang kalooban ng sambahayan ng kapatid na Eranio Manalo. Dumating ang panahon na sana magkakaroon ng pagkakaunawaan ang kanilang pamilya. Isama sana lagi sa dalangin ng lahat ng hinirang ng Diyos. Basta ng Diyos ang buong iglesia. Kalingain niya. Siya ang patuloy na magmalasakit alang-alang sa kapanahan ng mga hinirang. Ang totoo, may nabubuhay na pwede tayong gawin o gayahin ang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Tahimik na naghihintay sa pagkilos, sa paggalaw, sa gagawin ng Diyos. Ganun dapat ang lahat. Mamalaging ang pagtitiwala ay sa magagawa ng Panginoon. At kung may mga pagsubok na dinaraanan, ano ang dapat maunawaan ng lahat sakali mang dumaraan sa mga pagsubok? Ganito nakasulat sa unang Korinto 10:13. Ang bawat pagsubok na inyong nararanasan
ay ang uri na karaniwang dumarating sa mga tao. Subalit tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako at hindi niya ipinahihintulot na kayo ay subukin ng higit sa inyong kakayahan na manatiling matatag sa araw o sa oras na kayo'y subukin, ibibigay niya sa inyo ang lakas upang ito ay mapagtiisan at sa gayon ay pagkakalooban kayo ng paraan para matakasan ito. Sa ibang salin ng Biblia, malampasan ito. Kaya ano ang dapat maunawaan sa mga pagsubok sakali mang dumaraan ng bawat isa? Sabi po ang pagsubok na nararanasan, karaniwang dumarating sa mga tao. Sabi nga namin sa inyo kanina, yung epidemya niyan o sakit niyan, dumarating naman, hindi lang naman sa mga hirang, sa mga taga-sanlibutan. Yung lockdown, hindi lang naman sa isang lugar yan. Sa lahat. Karaniwang dumarating anya. Subalit, ano sabi ng Biblia? Tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ano yung pangako ng Diyos? Hindi niya pinapahintulot na kayo ay subukin ng higit sa inyong kakayahan na manatiling matatag. Kaya ang pinahihintulot na pagsubok, kaya sa awat tulong ng Diyos. Kaya, ito dapat sampalatayanan ng lahat ng mga tao. Ito dapat sampalatayanan. Ano man ang mangyari, sa awat tulong ng Diyos, malalagpasan ng mga hinirang ang lahat ng ito. Sa tulong ng Diyos, malalagpasan ang lahat ng mga nangyayari. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay ng lakas upang mapagtiisan ng lahat at pagkakalooban ng paraan upang malagpasan ang lahat. Sige po, tayo tatayo at mananalangin. Panginoon, aming Diyos, salamat po ng napakarami sa iyo. Patuloy ka po na naawa sa iyong mga lingkod. Patunayan po, patuloy kang nagtuturo sa iyong mga hinirang. Nililiwanag mo sa isipan ng iyong mga anak ang iyong banal na katotohanan, ang pamamalagi po ng iyong pagmamahal. Na kung totoo man na dumadaan sa pagsubok ang iyong mga lingkod, na kung totoo man nadadamay sa daigdig dahil sa epidemyang lumalagana, pero hindi mo pinababayaan. Namamalagi ang lakas. Namamalagi ang katatagan. Namamalaging may banal na pagkakataon tulad ng mga pagsamba, maging sa mga pansarili at pangkapulungang mga pananalangin, nagagawa ng mga anak mong makiusap sa iyo, nagagawa na manalangin sa napakabanal mong pangalan. Salamat po ng marami sa iyo. Hindi ka nagkukulang sa iyong mga anak. Ang totoo kami, ang mapagkulang at nagkakasala sa iyo. Maawa ka, patawarin mo po ang iyong mga hinirang. Huwag kang magagalit sa iyong mga anak. Huwag mong itatakil ang iyong mga hinirang. Huwag mong ilalayo sa iyo. At kaya ng pangako mo pagka dumaraan sa pagsubok ang iyong mga anak. Gawin mong matatag, gawin mong matibay. Gaano man katindi ang pagsubok, gawin mong malakas ang mga anak mo para kayang dalhin ang lahat at makapagpatuloy pa din sa paglilingkod sa iyo. Sa mga kapatid namin dumadaan sa matitinding pagsubok, kapagan mo sila. Maawa ka sa kanila. Kung nagkaroon sila ng karamdaman, pagalingin mo ang mga anak mo. Parang gawa mo na. Walang ibang maas
saan kundi ikaw. At kung may mga pagsubok na katulad ng nangyari ngayon, namatayan ng mahal sa buhay, maawa ka, patatagin mo ang mga naulila nila. Patatagin mo ang mga mahal nila sa buhay. Maawa ka sa kanila, Ama. Gawin mo pang matatag sa pag-asa. Manatili ang katapatan sa iyo. At patuloy ang malasakit mo sa bawat isa sa kanila. Maawa ka rin sa sambahay ng kapatid na Elijah Manalo. Saan pa sila naroon? Niligtas mo sila, Maraming Diyos, sa lumalaganap na epidemya. Ibigay ang malusog na pagkakatawan. Niligtas sila sa mga pag-umusig. Kahabagan mo sila, Maraming Diyos. Kahabagan mo sila, parang awa mo na. Kahabagan mo ang iyong mga anak. Alag-alag pa rin sa mga hinihinag mo sa mga huling araw na ito. Alag-alag pa rin sa mga paglilingkod sa iyo. Hindi namin kayang isa-isahin ang lahat ng dalangin ng mga anak mo. Ikaw na bahala. Kapag ka nasa mga pansariling pananalangin o pagpapanata, kapag ka idinudulog sa iyo ang mga pangangailangan, awa ka, tingin mo mula sa iyong kaitaasan, ipagkaloob mo ang dalangin ng iyong mga anak para mabibigyan ng mga pasanin at patuloy na paglingkuran ng banal mong pangalan. Sumasampalataya po yung mga anak na mamalaging nakaugnay sa diwa at layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw na ito. Ang lahat ng pakiusap at mga ginagawa ng iyong mga hinira. Ang lahat ay sa ngalan ni Jesus. Dakila po natin tagapagligtas. Amen.